Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang panahong maraming mamamayan ang dumaranas ng matinding kahirapan. Ang pagbubunyag ng mamarangyang ari-arian ng ilang opisyal ng gobyerno ay patuloy na nagpapagalit at nagpapagising sa bayan. Isa sa mga pinakamainit na halimbawa nito ay ang kaso ni Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lalawigan ng Bulacan. Sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI hinggil sa mga anomalya sa mga proyekto sa flood control, lumutang ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pangunahing personalidad na di umano'y nakinabang sa pondong mula sa korupsyon. Isa sa mga naging pangunahing ebidensya ng di umano'y labis na yaman ni Hernandez ay ang kanyang koleksyon ng mga luxury cars, mga sakyang hindi abot kamay ng karaniwang Pilipino at tila hindi rin akma sa limitadong sahod ng isang public engineer. Isa sa mga unang isinuko ni Hernandez sa ICI ang kanyang GMC Yukon Denali, isang itim na SUV na may tinatayang halagang 12 million pesos. Ayon sa mga ulat, ito ang unang luxury vehicle na kusang loob na ibinalik ni Hernandez sa gitna ng investigasyon. Ngunit hindi ito ang nag-iisang sasakyan sa ilalim ng kanyang pangalan o kontrol. Lumabas sa mga record na mayroon pa siyang isang Ferrari A12 Superfast na may tinatayang halaga na 58 million pesos at isang Lamborghini Aventador SVJ na nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 million pesos depende sa customizations. Maliban dito, napag-alaman din siya ay nagmamay-ari ng ilang high-end motorcycles kabilang ng mga Ducati Panigale V4R, BMW M1000RR at Harley Davidson CVO Road Glide. Ng mga kabuang halaga ay tinatayang nasa 10 million pesos. Ayon sa ilang whistleblowers, ang ilan sa mga sasakyang ito ay nakatala sa pangalan ng iba't ibang kamag-anak o dummy corporations upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari. Sa pinakahuling ulat ng ICI, tinatayang aabot sa 120 million pesos hanggang 150 million pesos ang net worth ni Bryce Erickson Hernandez, isang malayo sa inaasahan para sa isang opisyal na may buwan ng sahod na hindi lalagpas sa 90,000 pesos. Bukod sa mga sasakyan, sinisilip din ngayon ng mga otoridad ang kanyang mga real estate property sa Tagaytay at sa isang upscale condominium sa Bonifacio Global City o BGC na pinaniniwalaang umaabot ng 80 million pesos ang kabuang halaga. Ayon sa mga ulat, si Hernandez ay kilala sa ilang social circles bilang the engineer with a billionaire lifestyle. Madalas siyang mamataan sa mga high-end resorts sa Palawan at Amanpulo, sumasakay sa mga private jet at naglalakbay sa iba't ibang bansa sa Europa at Middle East. Kilala rin siyang kolektor ng mga mamahaling relo mula sa mga luxury brands gaya ng Patek Philippe, Rolex at Richard Mille na ang ilan ay nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ang bawat isa. Bagamat patuloy ang kanyang pagtanggi na siya ay sangkot sa kickback o pandarambong, sinabi ni Hernandez sa isang panayam na siya ay handa namang makipagtulungan sa investigasyon kung kinakailangan. Inilabas din ng kanyang kampong pahayag na ang ilan sa kanyang ari-arian ay mga pamana at ang iba ay resulta raw ng matagal ng pag-iipon. Ngunit taliwas ito sa mga dokumentong hawak ng ICI na nagpapakitang wala siyang naitalang negosyo o malaking investments sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pinakahuling update, kinumpirma ng ICI na si Hernandez ay kasalukuyang nasa kustodiya ng ombudsman matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya noong 28 ng Agosto. Siya ay kinasuhan ng plunder, graft at failure to declare assets sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inihain din ang civil forfeiture case upang kumpiskahin ang lahat ng kanyang ari-arian na pinaniniwalaang galing sa iligal na paraan. Kasabay nito, isiniwalat ng ICI na may 3 iba pang opisyal ng DPWH na iimbestigahan bilang mga kasabwat ni Hernandez sa kontrobersyal na flood control fund diversion scheme kung saan tinatayang mahigit 1.4 bilyong piso ang nailihis patungo sa mga ghost contractors at personal na accounts. Sa mas malalim na pagsusuri, hindi lamang ito usapin ng mga mamahaling sakyan at ari-arian.
Ang kaso ni Bryce Erickson Hernandez ay sumasalamin sa mas malawak na suliranin ng sistematikong katiwalian sa pamahalaan, kung paano ang pondo ng bayan na dapat sana'y inilalaan para sa mga makabuluhang proyektong pangkaunlaran tulad ng flood control at disaster resilience ay nauuwi sa luho ng ilang makapangyarihang individual. Habang nilulubog ng bahang maraming mga komunidad sa Bulacan at karatig lugar, may mga taong ginagamit ang kaba ng bayan upang bumili ng Ferrari at magpahinga sa private island. Hindi pa tapos ang investigasyon. Ayon sa mga mambabatas at opisyal ng ICI, marami pang pangalan na maaaring isiwalat at mga ari-ari ang kailangang habulin. Ang kusang pagsuko ni Hernandez ng ilan sa kanyang mga sakyan ay may tuturing na simula pa lamang. Inaasahan ng publiko na ito'y susundan ng mas malalim na pagsisiyasat, pag-amin ng kasalanan at higit sa lahat, pananagutan. Sa huli, ang mga luxury cars at milyong-milyong ari-arian na minsang naging simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ay ngayon nagsisilbing pruweba ng kasakiman. Sa harap ng lumalalang kahirapan, katiwalian at kawalan ng tiwala ng taong bayan, ang kaso ni Bryce Hernandez ay nagpapaalala sa atin na ang yaman na nakuha sa maling paraan, gaano man ito kagara, karilag o kaakit ay maaari ring maging mitya ng pagbagsak at pagkakabunyag ng isang maruming lihim. Sa mata ng ilan, si Hernandez ay isang whistleblower na naglakas loob na ilantad ang baho ng sistemang matagal nang kinikimkim ng gobyerno. Sa iba naman, isa siyang sangkot sa katiwalian na ngayon nagtuturo sa kapwa upang mailigtas ang sarili. Ano man ang pananaw, hindi may kakailang isa siya sa pinakamahalagang susi sa unti-unting pagbubunyag ng isang malaking eskandalo. Si Bryce Erickson Hernandez ay hindi pangkaraniwang opisyal sa DPWH. Bilang Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, siya ang isa sa may direktang pananagutan sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa naturang lalawigan. Noong kalagitnaan ng 2025, matapos ang paglilipat o pagkakasuspinde ng nakatataas sa kanya, siya rin ay naging officer in charge ng buong distrito, isang posisyong nagbigay sa kanya ng higit na impluwensya at responsibilidad. Ang mga tala tungkol sa kanyang personal na buhay ay lumabas kasabay sa paglutang ng mga alegasyon. Ayon sa ilang ulat, dati siyang ikinasal sa isang Mel Clarice Santo Domingo, ngunit may ibang nagsasabing ito ay naanal. Sa kasalukuyan, siya ay umano'y may relasyon sa isang Rica Fosta Abacan, isang empleyado ng GSIS. Lumutang rin ang impormasyon na siya ay nahuling gumagamit ng peking ID upang makapasok sa isang casino, bagay na kanyang inamin sa mga pagdinig. Ang mga detalye ng kanyang personal na buhay ay naging bahagi rin ng investigasyon, hindi upang usigin ang kanyang mga pagpili bilang individual, kundi upang suriin ang kanyang integridad bilang isang taong may tungkulin sa gobyerno. Bago pa man sumiklab ang eskandalo, si Hernandez ay kilala sa Bulacan bilang isang aktibong miyembro ng komunidad. Nagbibigay siya ng sponsorship sa mga paliga o basketball, sumusuporta sa mga community events at tila maayos ang kanyang ugnayan sa mga lokal na opisyal at residente. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay na ito, hindi pa rin may kakailan na siya ay bahagi ng sistemang pinamumugaran ng korupsyon. Isang sistema na kalaunay kanyang sasalungatin. Ayon sa kanyang sariling mga salita, nagsimula ang lahat na magkaroon ng audit ang ilang proyekto sa flood control sa Bulacan. Ang mga proyektong ito na umaabot sa daan-daang milyong piso ay dineklarang completed o substantially accomplished, ngunit sa aktwalidad ay hindi pa man nasisimulan o sadyang kulang-kulang ang implementasyon. Isa sa mga tampok na halimbawa ang proyekto sa Angat River sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Ayon sa dokumento, ito ay proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 96 million pesos. Idineklarang tapos at bayad na ng buo. Ngunit nang siyasatin, ito'y halos wala pang pisikal na progreso. Mula rito, nagsimulang lumutang ang pangalan ni Bryce Hernandez. Sa halip na itanggi ang mga paratang, siya mismo ang nagsimulang magsiwalat. Ipinakita niya sa mga pagdinig sa Kamara at Senado ang larawan ng limpak-limpak na pera sa loob mismo ng kanilang opisina. Mga perang ayon sa kanya ay bahagi ng kickback o SOP na ibinibigay sa mga opisyal. Ibinunyag niya na ang normal na hatian ay umaabot sa 30% ng kabuuang halaga ng proyekto at ito'y di umano'y napupunta hindi lamang sa mga tauhan ng DPWH kundi pati sa ilang mambabatas. Sa kanyang testimonya, direktang tinukoy ni Hernandez sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Ayon sa kanya, sa Estrada ay tumanggap ng bahagi mula sa isang proyektong nagkakahalaga ng 355 million pesos habang si Villanueva naman ay umano'y may kaugnayan sa proyekto na nagkakahalaga ng 600 million pesos.
Matapang niyang sinabi na ito'y bahagi ng sistemang matagal nang umiiral sa ahensya. Ang mga proyekto ay papasa, babayaran at pagkatapos ay hahati-hatiin ang kita ng mga sangkot. Ang mga revelasyon ni Hernandez ay tila dinamita na sumabog sa gitna ng kalmado ng bulwagan. Biglang naging tanong sa publiko kung totoo ito, sino pang kasangkot at bakit ngayon lang siya nagsalita.